Talaga. Best, sasama ka sa akin sa probinsya. Gulat na tanong ni Mia kay Alisa, habang nag-alala sa desisyon ng kanyang kaibigan. Naman. Bakit, ayaw mo ba? Sagot ni Alisa, puno ng sigla at pag-asa. Hindi naman sa ganon. Pero kasi baka hindi na ako makabalik dito sa Mia nila. Alam mo naman, masyadong mahigpit ang sitwasyon sa bahay. Paliwanag ni Mia, na may lungkot sa kanyang tinik. Bakit naman? Paano ang pag-aaral mo? Tanong ni Alisa, naguguluhan sa sitwasyon. Hihinto na ako. Wala na rin kasing panggastos sila nanay sa akin. Kaya mamamasukan na lang akong katulong sa probinsya, kasama si nanay. Kailangan ko ring tumulong sa kanila, sagot ni Mia, na puno ng determinasyon. Talaga? Pwede rin ba akong mamasukan doon? Excited na tanong ni Alisa. Umaasang makasama ang kanyang kaibigan. Siya ka ba? Paano ang pag-aaral mo? Baka mapabayaan mo ang mga pangarap mo, sagot ni Mia, nag-aalala para kay Alisa. Sa susunod na sem na lang ako mag-aral, para makasama ka sa probinsya. Sigurado ka ba? Tanong ni Alisa, umaasang makakahanap ng paraan. Naman, mas masaya kung magkakasama tayo, sagot ni Mia, na hindi maitago ang saya. Ano? Payag ka na? Tanong ni Alisa, puno ng excitement. Yes, sigaw ni Alisa, na may ngiti sa kanyang mukha. Naiiling na lang si Mia, hindi pa siya nakakasagot, pero inunahan na siya ng makulit niyang kaibigan. Sa lahat kasi ng kaibigan niya, tanging si Alisa lang ang Mia gusto sa kanya, dahil parehas naman daw silang mahirap, kaya magkasundo silang dalawa. Nang makauwi si Alisa sa apartment niya, agad niyang tinawagan ang kanyang ama upang ipaalam ang kanyang desisyon. Are you sure, sweetheart? Saan namang lugar yan, Dad? Tanong ng ama, nag-aalala. Gusto kong mapag-isa at I enjoy ang buhay na meron ako doon. Don't worry po, mag-ingat ako palagi, sagot ni Alisa, na puno ng tiwala. Walang nagawa ang ama ni Alisa, kundi suportahan siya sa gusto niya. Buti na lang at naunawaan nito ang kanyang mga pangarap. Mabilis lang na lumipas ang mga araw. Nasa bus station na sila Alisa at Mia. Naghihintay na umalis ang boss. Alam mo, best, magugustuhan mo talaga doon sa probinsya namin. Maraming magagandang tanawin at sariwang hangin, sabi ni Mia, puno ng excitement. Talaga? Wow naman. Mia, mga lalaking gwapo din ba doon? Best, tanong ni Alisa, sabik na sabik. Nasamid si Mia sa sariling laway niya, dahil sa tanong ng kaibigan, pero sumagot pa rin siya. Naman, lalo na pag nakita mo ang dalawang anak nila Madam Rita, nakangiti niyang sabi sa kaibigan. Wow! Mas lalo tuloy akong na-excite, nakangiting sabi ni Alisa, puno ng pag-asa. Nang makarating sila sa probinsya, kaagad na namangha si Alisa nang makita ang lugar. Ang ganda pala talaga dito. Sariwa ang hangin at maganda ang tanawin, masayang sabi ni Alisa, na hindi mapigilang humanga. Oh diba, sabi ko sayo, magugustuhan mo rito. At lalo ko pang magugustuhan dito, kapag nakita ko na ang sinasabi mong gwapo. Sana naman pumasa siya sa akin, dahil pag hindi, ewan ko na lang, agad na napatawa si Mia sa kaibigan niya. Iba talaga ang tipo nito sa isang lalaki. Ngunit masaya siyang makita ang kaibigan na masaya. Nang makarating sa mansyon, lalo pang napawo si Alisa sa ganda ng paligid. Anak, nandito ka na pala. At sino naman itong kasama mo? Tanong ng kanyang ina, nakangiti. Nay, kaibigan ko po si Alisa. Gusto rin po niyang mamasukan dito kasama tayo, sagot ni Mia, ipinagmamalaki ang kanyang kaibigan. Hello po. Ako po pala si Alisa, kaibigan po ako ni Mia. Bati at pakilala ni Alisa sa ginang. Nagmano din siya dito bilang paggalang. Ganoon ba? O sige, doon na lang muna kayo sa kwarto ni Mia, at pupuntahan ko lang si Madam, para ipagpaalam ka. Sabi ng ginang, na tila nag-isip ng mga bagay na dapat ayusin. Salamat po, Nay, nakangiting tumango si Alisa. Dahil umalis ang kanilang isang katulong, kaagad siyang naipalit sa katulong na umalis. Marunong ka ba talagang maglinis? Parang wala naman sa itsura mong tagalinis, sabi pa ng ginang habang pinapasadahan ng tingin si Alisa mula ulo hanggang paa. Ay naku! Marunong po akong maglinis, maam, nakangiting sagot ni Alisa, na may kumpiyansa sa sarili. O ano pang nangiti-ngiti mo diyan? Magumpisa ka na sa trabaho mo, masungit na utos ng ginang sa dalaga. Napalabi na lang si Alisa, naguguluhan sa kanyang reaksyon. Oy, tayo na, hinila ni Mia si Alisa para magumpisa na sila. Alam mo ba, ngayon ang uwi ni Senyorito Aron talaga. Gwapo ba yung senyorito na sinasabi mo? Baka mamaya eh. Tanong ni Alisa, puno ng curiosity. Hoy, ano ka ba? Gwapo kaya si Senyorito Aron at mabait pa.
Sa tingin mo, maaakit ko kaya siya? Nakangiting sabi ni Alisa sa kaibigan. Oy, tumigil ka nga diyan. Mia, nobya na yon at ang sungit pa nga eh. Porket anak Mia aman, sobrang spoiled, sagot ni Mia, na may halong pangungutya. Ganoon talaga ang mga Mia ayaman. Ano? Tanong ni Alisa, na tila nagtataka. Hoy, hindi lahat no. Sadyang kinukonsinti lang talaga siguro siya ng magulang niya, depensa ni Alisa, na tila defensive. Nagtawanan ang magkaibigan. Matapos maglinis sa loob, lumabas sila para magwalis sa garden. Habang abala sa kanilang ginagawa, isang magandang sasakyan ang huminto sa tapat nila at lumabas ang isang gwapong lalaki. Agad namangha si Alisa sa nakita niya. Wow! Siya na ba si Senyorito Aron mo? Ang gwapo nga pala talaga, no? Naman at mabait pa yan. Gusto mo ipakilala kita sa kanya? Tanong ni Mia, puno ng sigla. Naku, huwag na. Baka makita pa tayo ni Madam Rita, mapagalitan pa tayo. Pigil ni Alisa sa kaibigan. Buti na lang at nakinig ito, dahil sinalubong nga ni Madam Rita si Aiden. Mom, I missed you. Niyakap ni Aiden ang kanyang ina bago hinalikan sa pisngi. Mabuti naman at umuwi ka na rito. Si Mike kasi, panay ang tawag sa akin kaya umuwi na lang ako. Sagot ng ginang, na may pagmamalasakit sa kanyang anak. Ang batang yun talaga, mahal ka lang talaga niya kaya ayaw niyang malayo ka sa kanya, dagdag ni Aiden, na puno ng pagmamahal. Pumasok na sa loob ang dalawa habang si Alisa at Mia ay lumabas na rin sa pinagtaguan nila. Buti na lang di tayo nakita. Ayaw pa naman ni Maam na Mia nakikinig sa kanila. Ikaw naman kasi, natatawang sabi ni Alisa habang tinitingnan ang takot sa mukha ni Mia. Nandito pala kayong dalawa eh. Pumasok na muna kayo sa loob. Tulungan niyo muna akong maghiwa ng mga lulutuin ko sa kusina dahil Mia bisita mamaya ang tanghali sila Madam Rita. Sabi ng kanilang ina. Ah, sige po Nay, tatapusin lang po namin, tutapos papasok na po kami sa loob. Sagot ni Mia, na puno ng determinasyon. Matapos silang maglinis sa labas, pumasok na sila sa loob para tumulong sa kusina. Ikaw na maghugas ng karne, Mia. Ikaw naman, Alisa, ikaw na maghiwa ng mga sangkap na gagamitin natin. Mag-ingat ka at baka masugatan yang kamay mo, sabi ng kanilang ina. Sige po, sagot ni Alisa, na masigasig na nagtrabaho. Tahimik lang silang tatlo sa kusina nang pumasok si Aiden, para uminom ng tubig. Hello, Manang. Oh, Mia, bago pala tayong katulong, kaagad na tanong ni Aiden nang mapansin niya si Alisa. Ah, senyorito, kasama ko po siya galing Mia nila. Naghahanap din siya ng trabaho, kaya isinama ko na lang. Mabuti na lang po at pumiyaag si Ma'am Rina na mamasukan din siya rito. Wow, hello miss. Aiden Viris, nakangiting pakilala ni Aiden sa dalaga. Sabay abot ng kamay niya na kaagad namang tinanggap ni Alisa. Alisa po, senyorito, nakangiting sagot ni Alisa. Halos sumili na sa kilig si Mia nang makita na ayaw ng bitawan ni Aiden ang kamay ng kaibigan niya. Ah, yung kamay ko po, senyorito, alanganin pa siyang ngumiti sa binata. Kaagad namang binitawan ni Aiden ang kamay ni Alisa at nakangiting humingi ng sorry bago ito umalis at bumalik sa sala. Love, kaagad tinakbo ni Mike ang pagitan nila ni Aiden at mahigpit na niyakap ang lalaki. I missed you, sabay halik ni Mike sa labi ng binata. Nahihiya naman si Aiden sa inakto ng nobya sa harap mismo ng kanyang mga magulang. I miss you too, tila napipilitang sabi ni Aiden sa dalaga. Nang kumalas si Mike, kaagad na dinala siya ni Aiden sa kanyang mga magulang at pansamantalang iniwan doon. Pagdating ng tanghalian, lumabas na ng kusina si Alisa para sabihing nakahanda na ang pagkain. Who is she, Mom? Takang tanong ni Mike sa ginang. Mommy na ang tawag na rito, kahit hindi pa sila kasal ng nobyo, dahil iyon ang gusto niya. New maid. Oh, I see. Pinasadahan ni Mike si Alisa ng tingin mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat detalye ng dalaga. Baka akitin yan si Aiden. Maam, talagang makakatikim sa akin ang babaeng yan. Banta ni Mike habang nakatuon ang tingin sa ginang, na nagdulot ng pag-aalala kay Rina. Don't worry, iha, hindi magkakagusto si Aiden sa isang katulong lang, nakangiting sabi ni Rina kay Alisa, na nagbigay ng kaunting ginhawa sa dalaga. Sa kabila ng ngiti ni Rina, hindi may kakaila ni Alisa na may pangamba siya sa mga banta ni Mike. As if naman akitin ko yung nobyo mo. Anong akala mo sa akin, mga agaw? Mahinang ani ni Alisa sa isip niya. Sumunod siya sa dalawa papuntang kusina. Nag-aalala na baka ipag-utos pa ito sa kanya. Aiden, sumabay ka na sa amin kumain. Anyaya ni Aiden sa bagong katulong. Love, she's a maid at hindi bagay sa isang katulong na sumabay sa mga amo niya sa pagkain.
Tutol kaagad ni Mike sa mungkahi ni Aiden, na nagdulot ng pagkabahala kay Alisa. Tama si Mike, son. Ang mga katulong ay katulong, hindi sila dapat sumasabay sa mga amo nila. Hindi yan magandang tingnan. Segunda ni Rina kay Mike, na tila sinusuportahan ang opinyon ng kanyang nobyo. Tama ho ang mommy mo at nobya mo, senyorito. Hindi po magandang tingnan na sumasabay kami sa inyo, kaya sige na, kain ka lang, ikain mo na lang din ako, sagot ni Alisa, na may halong biro. Gustong matawa ni Aiden sa huling sinabi ni Alisa. Ngunit pinigilan niya ang ngiti, habang si Mike ay nagbigay ng masamang tingin kay Alisa. Sa kabila ng galit ni Mike, nakangiti pa rin si Alisa, na tila hindi natitinag sa mga banta. Hoy, bakit mo naman pinatulan yon? Tanong ni Mia kay Alisa nang makalayo sila sa mga amo nila. Kasi kung makapagsalita, akala mo kung sino ang yabang. Pareho lang naman tayong kumakain ng bigas, nakangising sagot ni Alisa, na tila walang takot sa mga banta ni Mike. Ikaw talaga. Paano na lang kung paalisin ka ni Madam Rita dito sa mansyon? Nag-aalala si Mia. Bakit naman nila gagawin yon? Wala naman akong sinabi, di ba? Sagot ni Alisa na walang ganang nagkomento. Naku, siguradong magagalit si Maam pag nalaman nilang ikaw ang dahilan sa pag-aaway ng dalawa. Sabi ulit ni Mia. Ngunit tahimik na si Alisa at hindi na nagkomento pa. Hayaan mo na sila. Problema na nila yun kung mag-aaway sila na wala namang tamang dahilan. Bumalik na sa trabaho ang dalawa habang si Aiden at Mike ay hindi pa rin tapos sa kanilang pagtatalo. Saang probinsya ba pumunta si Alisa? Dad, sabihin mo sa akin para mapuntahan ko siya. Nami-miss ko na yung kapatid kong yon, sabi ni Liam sa kanyang ama, na nagpakita ng pagkabahala. Hayaan mo muna ang kapatid mo. Hindi na bata si Alisa para bantayan mo siya. Dalaga na siya, Liam, sagot ng ama, na tila nag-alala sa kapakanan ng kanyang anak. Oh come on, Dad. Huwag mong sabihin na hindi ka nag-alala sa kanya, pag-insist ni Liam. Nope, Maya. Tiwala ako sa kapatid mo at alam kong alam niya ang tama't mali, sagot ng ama, na nagbigay kay Liam ng kaunting kapanatagan. Love, gusto kong mamasyal. Samahan mo naman ako, mungkahi ni Mike, na tila sabik na makaalis. Sure, love, ikaw pa. Isama na rin natin si Alisa. Love, para may tagabitbit tayo sa ating mga dadalhin, nakangiting sabi ni Mike. Gusto sanang tumutol ni Aiden, dahil alam niyang pahihirapan lang ni Mike si Alisa. Ngunit alam niyang magagalit na naman ito, kapag kumampi siya kay Alisa. Kaya tumango na lang siya rito. Sure, maiksing sagot ni Aiden sa nobya. Kaagad namang kumapit si Mike sa braso ng binata, na nagbigay ng pangamba kay Alisa. Sure ka bang okay ka lang na sumama sa kanila? Alam mong gagawin ka lang yaya na masungit na si Maam pag sumama ka. Nag-alalang sabi ni Mia sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Akong bahala, nakangiting sagot ni Alisa sa kaibigan. Sa unahan, sumakay si Alisa katabi ng driver, habang sa passenger seat naman sila Aiden at Mike. Pagdating sa malaking mall sa kanilang probinsya, nakasunod pa rin si Alisa sa dalawa, habang panay ang pili ni Mike sa gusto niyang bilhin. Palihim namang sinusulyapan ni Aiden ang kasama nilang dalaga. Are you okay? Halos pabulong na tanong ni Aiden kay Alisa. Ngumiti naman na matamis si Alisa. Sumenyas na okay lang siya. He love, are you there? Kanina pa kitang tinatawag, sabi ni Mike, na nagbigay ng pansin kay Aiden. Kaagad na tauhan ang binata at pilit na ngumiti kay Alisa. Oh, I'm sorry. Tinignan ko lang kung kakilala ko ba yung nakatalikod na tao doon sa unahan. Turo ni Aiden sa exit ng mall. Napaubo naman si Alisa sa likod ni Aiden, dahil sa kasinungalingan nito. Uto-uto rin pala ako, naisip ni Alisa, habang nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Anong nginingiti-ngiti mo, Ryan? Masungit na wika ni Mike nang makita niya si Alisa na nakangiti sa likod ni Aiden. Ang kanyang tono ay puno ng pang-aasar, na tila hindi niya matanggap ang kasiyahan ng dalaga. Bakit, ma'am? Bawal na po bang ngumiti ngayon? Sagot ni Alisa, na may halong biro. Ba't sumasagot ka pa? Tanong ni Mike, habang lalo pang lumalabas ang ngiti sa mukha ni Alisa. Alam mo, Mike, sa init ng panahon ngayon, kailangan palagi tayong nakangiti. Nakakauringkles ang palaging masungik at nakasimango. Kaya kung ako sa'yo, enjoy your life habang kasama mo pa ang nobyo mo, dahil baka bukas, pagising mo, nasa ibang bisig na ang gwapo mong nobyo. Pang-asar ni Alisa kay Mike, na lalo pang namula dahil sa sinabi ng dalaga. At sino namang aagaw sa boyfriend ko? Subukan mo lang agawin ang boyfriend ko, at sisiguraduhin kung magsisisi ka kung bakit mo pa nakilala si Aiden, banta ni Mike sa dalaga. Ngunit ngumisi lang si Alisa bilang sagot, na tila hindi natatakot sa banta ni Mike.
Gusto sanang sabunutan ni Mike ang dalaga. Ngunit pinigilan siya ni Aiden. Stop it, Mike. Kung hindi ka titigil, mas mabuti pang umuwi na lang kami ni Alisa at maiwan ka rito. Ikaw na lang ang tawag mo sa akin ngayon, dahil lang diyan sa babaeng yan. Duro ni Aiden kay Mike. Ang ibang namimili sa mall ay nakatingin sa kanila. Kaya kaagad na hinila ni Aiden si Alisa palabas ng mall, habang si Alisa ay umiiling sa dalawa. Pagdating sa mansyon, doon na nag-away ang dalawa. Ano bang problema mo, Mia? Gusto mo bang isama si Alisa sa mall? Tapos ngayon magagalit ka, kahit wala naman siyang ginagawa. Galit na sabi ni Aiden sa nobya. Bakit ka ba nagagali? Galit ako sa kanya. She's a maid. Pero kung itrato mo siya, daig pa niya ang isang nobya, sagot ni Mike, na tila hindi matanggap ang sitwasyon. I'm your girlfriend, Aiden, not her. Bakit ka ba kumakampi sa babaeng yan? Katulong lang naman siya. Galit na sigaw ni Mike kay Aiden. Hoy, ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit din si Ma'am Mike? Alam mo ba ngayon lang sila nag-away at nagsisigawan na sila? Tanong ni Mia kay Alisa, na nag-aalala sa sitwasyon. Ano ka ba? Wala akong ginagawa, nakasunod nga lang ako sa kanila Sagot ni Alisa na walang ganang nagkomento. Naku, siguradong magagalit si Ma'am pag nalaman nilang ikaw ang dahilan sa pag-aaway ng dalawa. Sabi ulit ni Mia. Ngunit tahimik na si Alisa at hindi na nagkomento pa. Hayaan mo na sila. Problema na nila yun kung mag-aaway sila na wala namang tamang dahilan. Bumalik na sa trabaho ang dalawa habang si Aiden at Mike ay hindi pa rin tapos sa kanilang pagtatalo. Saang probinsya ba pumunta si Alisa? Dad, sabihin mo sa akin para mapuntahan ko siya. Namimiss ko na yung kapatid kong yon, sabi ni Liam sa kanyang ama, na nagpakita ng pagkabahala. Hayaan mo muna ang kapatid mo. Hindi na bata si Alisa para bantayan mo siya. Dalaga na siya, Liam, sagot ng ama, na tila nag-alala sa kapakanan ng kanyang anak. Oh come on, Dad. Huwag mong sabihin na hindi ka nag-alala sa kanya. Pag-insist ni Liam, na nagpakita ng pag-aalala sa kanyang kapatid. No tiwala ako sa kapatid mo, at alam kong alam niya ang tama't mali. Walang nagawa si hindi niya pababayaan ang kapatid niya. Pero hahanap pa rin siya ng paraan, para matunton ang kinaroroonan ng kapatid niya. Pasensya ka na. Kanina, napag-initan ka patuloy ni Mike. Nagsiselos lang talaga siya sa iyo Hinging paumanhin ni Aaron sa dalaga. Bakit naman siya magsiselos? Wala ba siyang tiwala sa iyo? Curious na tanong ni Alisa kay Aaron. Hindi ko rin alam. Ngayon lang naman siya naggaganyan mula nang dumating ka rito. So, sinasabi mo ba na insecure siya sa akin? Sabay flip hair ni Alisa sa buhok niya. Natatawa naman si Aaron na nakatingin sa dalaga. Nawawala ang sakit niya sa ulo, dahil sa miyakalog siyang kausap. Kung palagi kong makakausap ang katulad mo, siguradong mawawala lahat ng problema ko, nakangiting anya ng binata. Talaga. Wow naman, ang haba na talaga ng hair ko, nakangiting sabi ni Alisa, pero naudlot ang pagngiti niya nang dumating si Rina. And who told you na pwede kang lumandi sa anak ko, habang ang mga kasama mo ay nagkakanda-ugaga sa trabaho sa loob? Masungit na anya ni Rina kay Alisa. Matuto kang lumugar, dahil isa ka lamang katulong na gustong sirain ang relasyon ng anak ko at nobya niya. Ma'am, stop it. Anong nilalandi? Hindi ako nilalandi ni Alisa. Ako ang lumapit sa kanya para kausapin siya. Hindi siya ang pinagtatakpan mo pa siya. Ma'am, would you please umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong lumapat ang kamya ko sa pagmumukha mo. Galit na sabi ni Rina sa dalaga. Kaagad namang nagpaalam si Alisa sa dalawa na inirapan lang ni Rina. Ano? Pinagalitan ka na naman ni Ma'am, mahinahong tanong ni Mia sa kaibigan. Wala yun. Saka, sino nga siya? Siya pa rin naman ang mamumroblema sa akin Hindi naman ako isa pa. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Hanga na talaga ako diyan sa tapang mo. Kahit si Mami hindi katakot, ngumiti lang si Alisa sa kaibigan. Tiningnan ng seryoso si Mia. Ano kaya kung agawin ko si Senyorito Aaron sa nobya niya? Seryosong sabi ni Alisa. Hoy, gaga ka. Pag narinig ka ni Ma'am siguradong papalayasin ka niyan dito, nag-aalalang sabi ni Mia. O naman ay nagbibiro lang, natatawang sabi ni Alisa sa kaibigan. Nga pala, bago ko makalimutan, darating sa susunod na linggo ang isa pang anak ni Madam Rita. Kaya kailangan nating maglinis sa likuran, dahil palaging doon ito, tumatambay pag nandito siya. Wow, talaga. Darating ang isa pang anak ni Ma'am Rina. Ilang taon na ba siya? Excited na tanong ni Alisa sa kaibigan. Magtenegatibo 26 na siya sa susunod na buwan at dito raw siya magbi-birthday. Guwapo ba siya? Makisig,
Kaagad na pinitik ni Mia ang noo ng kaibigan. Sa tingin mo ba, Mia? Mia lahi na hindi gwapo sila maame. Ang gwapo kaya ni Sir. At ang ganda ni Madam Rita. Well, maganda rin naman ako. Di ba sa tingin mo? Bagay kami, agad na natawa si Mia sa inakto ng kaibigan niya. Alam niya ang type nito sa lalaki, kaya siguradong magugustuhan niya ang isa pang anak ng amo nila. Sa tingin ko, sasakit ang ulo niya sa iyo, natatawang sabi ni Mia. Ay grabe ka naman, best. Mabilis na lumipas ang araw. Kung nung una ay excited si Alisa na makita ang isa pang anak ng amo nila, ngayon naman ay sobrang excited siya. Dahil dumating na ang hinihintay niyang araw, at nang lumabas mula sa kotse si Mateo, ay halos malaglag ang panga ni Alisa nang masilayan ang mukha ng lalaki. Mula sa tindig nito, mukha at pangangatawan nito ay gusto na lang ni Alisa na tumili, dahil sa para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa, dahil sa lalaking nasa harapan niya. Can you hear me? Agad na tauhan si Alisa nang magsalita ang lalaki sa harapan niya. Yes po, senyorito. Kaagad na tumaas ang kilay ni Mateo, na parang nataranta ang dalagang nakatingin sa kanya, at lalo pang tumaas ang isa pa niyang kilay nang makita ang ayos nito. Hindi ganyan mag-ayos ang isang maid. Wala ka bang uniform na susuot? Para kang prostituted yan sa suot mo. Gustong matawa ng ibang maid kay Alisa, habang si Mia naman ay naawang nakatingin sa dalagang kaibigan. Alam niyang nainsulto ito ng binatang amo. Nang makaalis na si Mateo, ay kaagad na nilapitan ni Mia ang kaibigan. Pasensya ka na ha, nakalimutan ko. Ayaw ni Senyorito Marcos na magsusuot ng ganyang damit ang mga maid nila. Gusto niya yung nakapormal na uniform, at saka mahirap kasamahan si Senyorito eh. Isang babae lang ang bastang nakakalapit sa kanya. At yun ang nobya ng kapatid niya. Kuya, tumikwas ang kilay ni Alisa nang makita ang malaking ngiti ni Mike, habang patakbong nilapitan ang bagong dating. Iba ang nakikita ni Alisa sa mata ng dalaga, para itong miyapagnanasa sa kapatid ng nobyo niya. How are you here? Malambing na anya ng lalaki sa babae. Okay lang naman, kuya, lalo pat nandito na kayo ni Aaron. Mia kasama na ako sa mamasyal, nakangiting ani ng babae. Pero hindi ako magtatagal dito. Pagkatapos ng birthday ko, babalik na ako ng Mia nila, dahil nandon ang trabaho ko. Okay lang. At least, nakasama pa kita na matagal, nakangiting sabi ni Mike. Hindi alam ni Mateo, pero parang iba sa pandinig niya ang sinabi ni Mike. Pero hindi na lang niya binigyan ng pansin. Samantalang si Alisa ay naiinis sa babae. Ngayon ay parang tuko na nakakapit sa braso ni Mateo. At ang ikinaiinis niya, ay hindi man lang siya pinansin ni Mateo, maliban lang sa pagpunan nito sa suot niya. Alisa, igawa mo kami ng snacks at dalhin mo sa Mia Hardin, utos ni Rina sa dalaga. Sige po, ma'am. Maiksing sagot ni Alisa bago iniwan ng mga tao sa sala. Matapos magbihis ni Mateo ay dumiretso na siya sa hardin, kung saan nandoon ang kanyang ina kasama si Aaron at si Mike. Kamusta ang trabaho, kuya? Kaagad na tanong ni Aaron nang makaupo ang kapatid niya. Okay naman, minsan sakit sa ulo pero kaya naman. Simple niyang sagot sa kapatid. Maiba tayo, Mia, napupusuan ka na bang babae doon? Yure 26 na pero wala pa akong nakitang Mia dinala kang babae rito. Sabi ni Aaron. Wala pa akong nagugustuhan eh. Marami ang magaganda doon pero ayoko sa babaeng pera lang ang habol sa akin at ayoko sa babaeng pabebe at brat. Dagdag lang sila sa sakit ng ulo. Simpleng sagot niya sa kapatid. Ikaw, kailan niyo balak magpakasal ni Mike? Agad na napaubo si Aaron sa tanong ng kuya niya. Dahil wala pa siyang balak mag-asawa, gusto pa niyang mag-enjoy sa pagiging binata. Darating din kami diyan. Hindi muna ngayon. Gusto ko munang i-enjoy namin ang buhay namin habang malaya pa kami. Di ba love? Ngumiti si Mike sa nobyo niya at sinang-ayunan ang sinabi nito. Pagdating ni Alisa sa hardin ay nagtatawanan ng lahat. At unang kumuha sa kanyang pansin ang lalaking seryoso lang na nakatingin sa kanyang cellphone. Sobrang gwapo nito sa suot niyang simpleng shirt at shorts na hanggang tuhod. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami rito naghihintay eh. Ganyan ka ba talaga kumilos? Daig mo pang batang kalalakad pa lang. Pang-insulto ni Mike kay Alisa. Sa halip na magalit ay ngumiti lang ng matamis si Alisa sa dalagang kahara. Okay lang, mamit. Tutal mas maganda naman ako sa sinasabi mong bata. Sabay kindat ni Alisa sa dalaga na ikinainis nito. Hindi ka rin pilinggera no? Hambog ka pa, inis niyang sabi sa dalaga. Okay lang naman maging pilinggera, maam, kung totoo naman. Hindi ba? Nakangiting sabi ni Alisa sabay lapag niya ng dala niyang snacks sa mesa. Enjoy ka po sa snacks, maam. Huling bini ni Alisa bago siya umalis. Maam, hindi ko talaga gustong ugali niyang bago mong maid.
Kung makasagot akala mo naman kung sino eh. Isa lang naman siyang katulong, inis na sabi ni Mike sa ginang nakasama. Hayaan mo na lang siya, iha, siguro'y ugali na niyang ganyan. Tumahimik na lang si Mike, dahil sa sinabi ng ginang pero sa kaloob-looban niya, ay gusto na niyang sakalin ng bagong katulong. Naiiling na lang si Marcos na nakikinig sa dalaga. Isa si siya sa Mia ayaw sa ugali ng bagong katulong, dahil sa kilos pa lang ng dalaga, ay alam niyang Mia kakaiba rito, at yun ang hindi niya gusto. Pero ang pagiging matapang nito ang talagang gusto niya na ang ibig sabihin ay nakuha kaagad nito ang atensyon niya. Ano, ang gwapo ni Senyorito Marcos. Hindi ba mas gwapo pa siya kay Senyorito Aaron? Nakangiting sabi ni Mia sa kaibigan. Yee, and I want him to be mine, nakangiting sabi ni Alisa. Ang tanong kung magugustuhan ka ba niya? Then I want to TRY. Tingnan natin kung makakatanggi pa ba siya sa akin sa gagawin ko sa kanya. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Hoy, baka kung ano yung binabalak mo natatakot na sabi ni Mia. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa kanya no. Nakahinga naman ng maluwag si Mia, dahil sa narinig. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Dumating na ang kaarawan ni Mateo. Busi ang lahat ng mga katulong maging si, at si ay naging busi rin. Nagsidatingan na ang mga bisita, maging si at ang ama nito ay dumating na rin. Wow, you look so beautiful, love. Puri ni Aiden sa nobya niya. Thank you, love. Ikaw rin naman, ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang ba ako naging gwapo sa paningin mo? Nakasimangot na sabi ni Aaron. Of course not, love. Gwapo naman talaga at mas lalo pa ngayon. Nakangiting ani ni Mike sa nobyo. Ipinulupot na niya ang kanyang kamya sa braso ng binata, at sabay na silang umupo sa upuan na para sa kanila. Wow, ang gwapo talaga ni Senyorito Mateo sa suot niyang tukso. Parang gusto ko na lang managinip, ani ng isa pang katulong. Lihim namang napangiti si Alisa, dahil hindi lang pala siya ang Mia gusto kay Mateo, pero hindi siya makakapayag na Mia ibang mag-Mia. Ari nito kung hindi siya lang dapat. Nagkakasayahan ang lahat, hindi pumasok sa loob ng venue sila Alisa, dahil pinagbawalan sila ng amo nilang babae. Anak, baka gutom na kayo ni Alisa, ikukuha ko kayo ng pagkain, ani ng ina ni Mia. Sage, nay. Samahan mo na rin ang wine, bawal kasi kaming kumasok diyan maliban sa Tumango lang ang kanyang ina at tumasok na sa loob ng venue. Hay, ganito ba talagang Mia ayaman kung magparty? Hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka naman Mia aman, sa kanila lang naman siguro bes. Naman siguro lahat, pagtatanggol ni Alisa sa ibang Mia ayaman. Nagkibit balikat lang si Mia at nang dumating ang pagkain nila, ay sabay na silang kumain sa kusina. Nang matapos ang party ay lasing na nang pumasok sa mansyon si Marcos. Nahihilo na siya, pero hindi ganon kalasing kaya kita pa niya ang babaeng papaldapit sa kanya. Senyorito, lasing ka na yata Ihahatid na lang po kita sa kwarto mo, baka mahulog ka pa riyan sa hagdan. Sabay hawak ni Alisa sa kamya ng lalaki. What are you doing, woman? Angil nito kay Alisa. Wala ho, senyorito. Ihahatid lang ho kita sa taas at saka. Bakit ang sungit mo? Ikaw na nga ang tinutulungan ikaw pa ang galit. Nakalabing sabi ni Alisa, habang akay ang amo paakyat sa hagdanan. Huwag ka na hong magpabigat, baka parehas pa tayong mahulog. Reklamo ni Alisa kaya wala sa sariling napatayo ng maayos si Mateo. Nang makarating sila sa loob ng kwarto, ay kaagad na pinaupo muna ni Alisa ang binatang amo, at sandaling tinitigan nito. Don't look at me like that, woman, matigas na ani ni Mateo. Hay, kahit lasing ka ang sungit mo pa rin. Hindi ka ba marunong magsalita ng mahinahon? Puna ng dalaga sa kanya. Sa halip na sumagok ay mabilis na hinila ni Mateo si Alisa at pinaibabawan. Senyorito. Sandali. Naputol ang sasabihin pa sana ni Alisa nang takpan ni Mateo ang bibig niya. Unti-unting inilapit ni Mateo ang mukha niya sa loob ng dalaga, na siyang nagpasingit nang lumapat sa tenga niya ang labi nito, at pinataka ng pinong halikang gilid nito, ay kaagad na napapikit si Alisa shocks, ura niya sa isipan nang bumaba ang halik ni Marcos sa lig niya. Senyorito. Sandali. Ang reklamo sana niya ay naging ungol na alam niyang hindi niya mapipigilan si Mateo, dahil kahit anong gawin niya, para makawala dito ay hindi niya magawa, dahil kahit nakainom ito ay malakas pa rin tudala ng kakaibang pakarlamdam, ay tuluyan nang bumigay si Avil sa lalaking pinagpapantasyahan niyang kahit halik lang sana, ay okay na ngayon, ay hindi lang unang halik niya ang nawala pati virginity niya, ay naibigay na niya sa lalaki. Nagising si A sa mahinang tunog ng cellphone niya, at nang makitang tumatawag ay agad niya itong sinagot. Dad. Mahina niyang sagot sa kanyang ama, nakikinig lang siya, at nang ibaba niya ang tawag, ay napabuntong hininga na lang siya.
Sana hindi pa itong huli nating pagkikita. Bulong niya sa binata bago pinataka ng halikang labi nito. Tumiyao siya't nagbihis. Nasa kwarto pa rin siya ni Mateo, 4 oras pa lang ng madaling araw, kaya dali-dali na siyang lumabas sa kwarto nito, habang wala pang gising. Nagising si Mateo sa masakit ang ulo niya. Nang maalalang nangyari, ay kaagad niyang kinapa ang katabi. Pero wala na raon ang hinahanap niya. "Where is she?" Galit na tanong ni Marcos kay Maya. Senyorito, maaga po siyang umalis uwi na raw po siya sa kanila. Dahil nagkaproblema daw po sa kanila. Takot na paliwanag ni Mia. Hindi niya alam kung anong ginawa ng kaibigan. Bakit ganon kagali sa kanya si Marcos? Naihilamos na lang ni Marcos ang kamya niya sa kanyang mukha. "Do you know kung saan siya nakatira?" Mahinahon niyang tanong kay Mia. "Pasensya na senyorito, pero hindi ko po alam kung saan nakatira si Alisay. Magkaibigan lang po kami sa school na pinapasukan ko. Pero ni minsan na hindi ko pa nakita at nakilala ang magulang niya." Mahabang paliwanag ni Mia sa amo. Umalis nang walang paalam si Mateo, lalo lang sumakit ang ulo niya nang walang nakuhang impormasyon tungkol sa dalaga. Sa mga nakalipas na araw ay palaging wala sa mood si Mateo. Hindi rin ito nakakausap na maayos ang kanyang ina. "Babalik ka na Mia nila, ma'am. Marami akong naiiwang trabaho paliwanag ni Mateo sa kanyang ina. "Marami kang naiwan na trabaho doon o gusto mo lang hanapin ang babaeng yon?" "Ma'am, mali ka nang iniisip. Kung ganon, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Mia nila? Alam mo bang napilitang magpakasal si Aaron kay Mike dahil sa babaeng yon, dahil palagi silang nag-aaway, dahil kay Alisa, kaya't hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi natatapos ang kasal nila, ma'am. Hindi pa kasal ni Aaron ay nandito na ako. Promise. Kailangan ko lang talagang balikan ang trabaho ko roon." Ayaw man ni Rina na umalis ang panganay niya, wala na siyang nagawa. Umalis na si Marcos na hindi man lang siya nagpapaalam ng maayos sa kanyang ina o. "Akala ko ba matatagalan ka pa?" Tanong ng kanyang kaibigan sa kanya. "Bakit gusto mo pa bang gumawa sa trabaho ko? Pwede naman akong bumalik ron kung gusto mo." Biro niya sa kanyang kaibigan. "Siya ka ba? Hindi ko trabaho ang mga iyan tapos sa akin mo pa pinapatrabaho." Naiiling na lang si Mateo, dahil halatang pagod ang kaibigan sa pinapagawa niya habang wala siya sa kumpanya. "Sige na, umalis ka na." Mabilis na tumiya o sigin at iniwan ang kaibigan sa opisina nito. Kinabukasan ay pumunta sa isang agency si Mateo. Kumuha siya ng magaling na detective para hanapin si Alisa. "Sakto lang ang dating mo, Emar Villaruiz, dahil walang trabaho ngayon ang isa naming detective. Halos lahat kasi ay busy sa mga trabaho nila, kaya I recommend ko sa'yo si Lorenzo. Isa siya sa inaalagaan ngayon ng agency namin, dahil sa galing niya at mapagkakatiwalaan mo siya pagdating sa trabaho." Nagula si Lorenzo nang makita ang larawan na gustong ipahanap sa kanya ng bago niyang kliyente. Pero hindi niya yun pinahalata sa kausap. "Babalitaan na lang kita kung may balita na ako sa pinapahanap mo, Emar Villaruiz." Nakipagkamya si Lorenzo sa binata bago ito nagpaalam sa kanila. "Dad, no. Yes, sweetheart, but Dad, no BS. Anak, lilipat ka na ng school this year, whether you like it or not." Hindi alam ni Alisa kung bakit siya inilipat ng kanyang ama ng school, samantalang Mia sarili naman silang paaralan. "Pupwede po bang humingi na lang sao ng pabor, Dad?" "What is it?" "Pupwede po bang mangupahan na lang din ako ng bahay doon malapit sa school na lilipatan ko? Alam mong ayokong maraming nakabantay sa akin lalo na't anak mo ako." Mahinahon ang pakiusap ni Alisa sa kanyang ama. "Okay, pero Mia nakabantay pa rin sa'yo." Hindi na tumutol pa si Alisa sa gusto ng ama niya. 3 years na lang at makakatapos na siya sa kanyang kurso, kaya hinayaan na lang niya ang kanyang ama sa gusto niyang gawin. "Come in," mahinahong sabi ni Mateo habang nasa papeles ang kanyang tingin. "Good morning, sir." "Good morning," balik na bati niya sa bagong dating. "Eto na po ang resulta ng pinapahanap mo, sir, at good luck." "Napag-alaman kong brat at maldita ang babaeng yan, mukhang mapapasubo ka," nakangiting ani ni Lorenzo. "What do you mean?" takang tanong ni Mateo sa kausap. Wala. Ang sabi ko matapang ang batang yan kaya good luck sa panliligaw mo sa kanya." Nakangiti pa rin na sabi ni Lorenzo. "Thank you. Tip ko sa'yo, salamat uli." "Sig sir, salamat, good luck at mauna na ako." Sao masaya si Lorenzo, dahil nakatipon siya at swerte siya sa mga click niya ngayon, dahil ang laki na natanggap niya sa mga ito. "So you're truly Abraha. Nagkakamali ka ng lalaking gustong paglaruan. I want to play with you, young laddie," nakangiting sabi ni Mateo habang nakatingin sa babaeng nasa larawan na hawak-hawak niya. "Alisa, here," tawag ni Gwen sa kanya. "My gosh Gil,
Nandito ka na nga in real. Akala ko nagbibiro ka lang. Kailan naman ako nagnungaling sa'yo, AM? Hindi pa naman. Akala ko lang naman. Mabutit nandito ka na para kasama na ako rito. Magkaklase lang sa dalawang subject si Gwyneth at Alisa dahil magkaiba ang kurso nila. Kamusta ka naman? Akala ko ba nasa bakasyon ka? Umuwi na ako. Inauwi na kasi ako ng papa ko eh. Hay, akala ko talaga titigil ka na, nilipat na nga pala ako ng school sa susunod na klase. Malungkot niyang sabi sa kanyang kaibigan. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Gwen sa kaibigan. Masyado rang mahal ang tuition dito eh. Hindi kaya ng budget nila papa? Pagsisinungaling ni Alisa. Tulad ni Mia ay wala ring alam si Gwen sa totoong pagkatao ni Alisa. Tinatago niya ang totoong siya, para na rin sa kaligtasan niya. Pagdating sa classroom ay umupo sa pinakadulo si Alisa, para hindi siya ma-center of attraction. Pero sadyang Mia gustong guluhin siya. Hi Alisa, flowers for you. Sana tanggapin mo. Si Andrew under yon. Manliligaw ni Alisa sa room nila. Magpapakipot pa, akala mo naman kung sinong maganda. Parinig ng isa pa nilang kaklase kay Alisa. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan, kahit nga kalingking nga na wala ka pa sa ganda ni Alisa, inggit ka lang kaya kaganyan. Pagtatanggol ni Gwen kay Alisa. Hayaan mo na siya Gwen Andrew. Pasensya ka na ha. Pero hindi ko matatanggap ang bulaklak na yan, tigilan mo na rin ang kakabigay sa akin ng kung ano-ano, masasayang lang yung effort mo. Dahil Mia, iba na akong mahal. Malumanay na sabi ni Alisa. Laglagang balik at naumupo si Andrew under sa upuan niya. Totoong mahal niya si Alisa at nasasaktan siya sa pag-amin nitong Mia mahal na siyang iba. Asumera talaga ayaw niya kay Andrew under, mas gusto siguro niya mas Mia aman pa kay Andrew under. Gold digger. Si Tina yon, isa sa Mia ayaw kay Alisa. Baka yan ang tinuro ng kanyang magulang sa kanya. Kaya ayaw niya kay Andrew, dahil gusto niyang mas Mia aman pa kay Andrew. Sabay tawa ni Tina. Ang kaninang nagtatawanan ay nawala ng mahawakan ni ay ang buhok ni Tan, at kaagad na pinagsasampal to nagkagulo sa loob ng classroom. Dahil kay Alisa marami ang gustong aat sa kanila. Pero mas marami ang gustong makita kung anong kayang gawin ng dalaga kay Tina. Anong nangyayari dito? Agad na patigil si Alisa sa ginagawa sa kaklase niya nang marinig ang boses ng bagong dating pag-angat niya ng tingin, ay kaagad na nasalubong niya ang malamig na tingin, at madilim na mukha ni Marcos. Sa halip na matakot ay napakurap lang si Alisa, na nakatingin sa lalaking nakatayo sa Mia. Pintuan nang pumasok ang prof nila Alisa, ay kaagad na pinatawag sila nito sa guidance office. Prof, no siya lang pong Mia kasalanan at siya ang nabuno sa akin, bakit pati kami mapaparusahan? Reklamo ni Tan at ng kaibigan niya, gusto nyo bang dodoblehin ko pa ang parusa nyo? Sila lang naman po, kasi ang nagrereklamo. Walang ganang sabi ni Alisa. Miss Montejo, kung maulit pa ito mapipilitan akong ipatawag ang magulang mo para humarap dito. Napabuntong hininga si Alisa, ayaw niyang mapatawag ang magulang niya, siguradong mapapagalitan siya ng kanyang ama't ina pag nalaman ang ginawa niya. Paglabas sa guidance office ay tahimik na naglalakad sa hallway si Alisa nang Mia biglang humablo sa kanya at pinasandal siya sa peder. Hindi siya makasigaw dahil tinakpan ng kamya nito ang bibig niya, pero sadyang matalino si A. Dahil kinagat niya ang kamya ng lalaki dahilan para mapamura ito. Damit blie, why did you do that? Nang lalaki ang mata ni Alisa nang mabusesan ng lalaki. Senorito, Matthew, gulat na sabi ni Alisa. Stupid, you're not my made to call me that, call me Matthew. Hinila ni Mateo ang dalaga papunta sa kanyang opisina. Mabuti na lang at wala namang estudyante doon, kaya walang nakakita sa kanila. Kaagad na hinubad ni Marcos ang suot niyang maskot, kaagad na sinunggaban ng halikang dalaga. Sa ilang araw na nawala ito sa paningin niya, ay inaamin niyang namiss niya ang makulit na dalaga. Matapos kapusin sa hininga, ay saka palang binitawan ni Marcos ang labi ng dalaga, para na siyang naadik sa tamis. Ang labi nito mapanukso siyang tinignan ng dalaga. Na mismo ako, ano kaya mo ako sinundan rito? Nakangiting tukso ng dalaga sa kanya. Hindi kita namis at hindi kita sinundan, huwag kang asumera. Agad na nakagat ni Alisa ang labi niya, and magsungit na naman ng binata sa kanya. Pero ayos lang, natikman naman niya ulit ang labi ng binata. Ano nga palang pinunta mo rito? Kung hindi mo ako sinusundan, sa kalang na itanong ng dalaga kung bakit ito nandoon. Dito ako nagtuturo. Nanlaki ang mga mata ni Alisa na nakatingin sa binata. Really, malaking ngiting sabi ni Alisa. Yes, at ayoko sa estudyanteng breath. At palaging nakikitang naaway na tahimik si Alisa. At hindi nakatingin ng diretso sa binata. Isa ako sa magiging professor nyo. Kaya utang na loob, huwag kang pasaway dito kung ayaw mong ipatawag ko ang magulang mo. Pananakot ni Marcos sa dalaga. Agad na napatingin si Alisa sa binatang katabi. Tumango lang siya rito. Bilang pagsang-ayon, ayaw niya rin naman na magpatawag ang magulang niya. Dahil sa kanya, oh my gosh. Bumilog ang mata ni Alisa na maalala ang parusa niya.
Blay, maiksing tanong ni Marcos yung parusa ko. Hindi ko pa pala nagagawa na pailing si Mateo na nakatingin sa dalagang papaalis na, pero biglang huminto si Alisa, at nag-flying kiss pa sa binata, bago ito tuluyang umalis na pangiti na lang naiiling si Mateo sa dalagang. Kalalabas lang pasaway, mahina niyang ani. O kamusta ang maglilinis ng stockroom, okay ka lang ba? Nakangiting sunitina, kay Alisa na makapasok ito, okay lang naman nag-enjoy ako. Nakangiting sabi ni Alisa na inis naman si Tan nang makitang parang wala lang kay Alisa ang maglinis ng stockroom, hindi na ito pinansin ni Ai at nakangiti na lang niyang hinawakan ang kanyang labi. Okay ka lang ba talaga, Avi? Pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol kanina, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Paninigurado ni Ai sa kaibigan niya nang pumasok ang professor nila. Ay halos mapatulala ang lahat, hindi lang kasi gwapo si Mateo, makisig din ito, kaya marami ang napahanga sa kanya. Good morning, ako ang bago niyong Prof. Mateo Villaruiz, sit down properly, at ayoko na maingay habang nasa klase ko, understood. Kusang napalunok sa kanilang sariling laway ang mga estudyante ni Mateo. Hindi lang pala ito gwapo, istrikto din ito pagdating sa pagtuturo. Napangiti si Alisa nang makita ang mga mukha ng mga kaklase niya, na para bang takot makagat ng halimaw, at nang tumingin siya, kay Mateo ay seryoso lang ito, habang nasa hawak na libro ang mga mata. Pagdating sa tanghalian ay lumabas na si Alisa mula sa room niya, ay nauna na ang kaibigan niya sa kantin, dahil Mia kailangan pa siyang kausapin, pero naudlot ang paghakbang niya ng Mia humarang sa kanyang estudyante. Hello Miss Montejo, pwede bang manligaw sa'yo? Preskong ani nito, ayaw mambastos ni Avelyn ang kapwa niya, pero sa ipinapakita ng lalaki, parang isa siyang babaeng susunod dito. Paano kung ayoko, hindi katulad mo ang type ko, akmang aalis na siya nang hawakan siya ng lalaki. Sa tingin mo ba makakaalis ka nang hindi sumasang-ayon sa gusto ko? Ang yabang mo rin, pakipot ka pa, hindi ka naman Mia aman, nakangising sabi ng lalaki. Bitawan mo nga ako, ano ba? Pagsigaw ni Alisa, pero lalo pang hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanya, at pilis siyang hinihila. Nakailang hakbang pa lang ang lalaki nang bigla na lang itong bumulagta sa semento. Kaagad na tumakbo si Alisa sa lalaking nagligtas sa kanya. Dahil sa takot na baka hawakan siya uli ng lalaki, sa lakas ng kamao na tumama sa lalaki, ay nakatulog ito kaagad. Salama. Nanginginig niyang sabi sa lalaki, hinila na siya nito, at pinasok sa kanyang opisina na mabuti na lang. At wala ng estudyante sa classroom nila, dahil nauna nang umalis sa mga ito. Maupo ka lang diyan at kukuha ako ng gamot, para diyan sa kamya mong namumula. Mahinahong sabi ni Marcos sa dalaga. Nang tignan niyang balat ay namumula nga ito. Dahil sa maputi siya ay hindi maitago ang bakas ng pagkakahawak sa kanya nung lalaki. Huwag kang gumalaw, pinigilan ni Marcos ang dalaga. Dahil sa sakit ay napapikis si Ai nang idikit ni Marcos dito ang kinuha niyang ayes. Masyado bang masakit? Nagulat na lang si Aveni nang hipa ni Marcos ang pasa niya sa kamya. Kusang kumabog ang dibdib ni Alisa na makitang seryoso lang si Mateo na hinihipan ng pasa niya. At nang mag-angat ito ng tingin, ay nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Unang nagbawi ng tingin si Alisa, siya ang klase ng tao na hindi nagpapatinag sa tingin lang, pero ngayon, para siyang biglang nawalan ng lakas sa tingin pa lang nito sa kanya. Sa susunod, mag-ingat ka, hindi sa lahat ng panahon Mia tutulong ese, kailangan kilalanin mong mabuti ang mga taong nasa paligid mo. Salamat, malumanay na sabi ni Alisa sa prof niya. Napabuntong hininga si Marcos bago niyakap ang dalaga. Komportable na nakayakap si Ai sa binatang propesor. Hindi niya lubos maisip na Mia ayakap pa niya itong muli, para siyang hinihel, habang yakap niya ang binata, hanggang sa makatulog na siya. Malakas din ang tama mo diyan sa batang yan, Nakangiting sabi ni Gin sa kaibigan niya. Nakayakap kasi si Alisa sa kanya nang pumasok siya sa opisina nito. Sigurado ka na ba sa kanya? Alam ko hindi ka kumapatol sa bata, pero ngayon parang tinusok ko na ng kupido. Nanunuksong sabi ni Gin kay Marcos. Ano ba kasing nangyari diyan? Namumulang braso niyan, takang tanong ni Jen sa kaibigan. Gusto siyang isama ng sapilitan, mabuti lang at nakita ko siya. Mahinahong sabi ni Marcos. Anong plano mo sa batang gustong isama siya kanina? Tanong ni Jen kay Marcos. I-out mo siya rito sa school, ikaw nang bahalang maghanap ng dahilan. Napaka mo sa kanyang ulo, sigan. Kahit wala namang makatido nun, bakit ba kasi sa dami mong magugustuhan? Ang batang yan, pareklamo ni Gin sa kaibigan. Huwag ka na maraming tanong, sige na lumabas ka na. Pagtataboy ni Marcos sa kaibigan. Ewan ko sa'yo, diyan na nga kayo. Pagkalabas ng kaibigan ay mariing tinitigan ni Marcos ang mukha ng dalaga sa sofa, habang mahimbing itong natutulog. Sino ka ba talaga? Bakit walang makuhang impormasyon sa iyo ang tauhan ko, para alamin ang tunay na ikaw? Mahinang ani ni Mateo, habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi na naka-attend sa kanyang huling subject si Alisa nang matagalan siya ng gising. Hindi rin naman siya ginising ni Mateo, kaya napasarap ang tulog niya. Napatingin siya sa kanyang relo, at 4 oras na dali-dali niyang kinuhang bag niya at sinilip muna niyang labas bago siya lumabas ng opisina ni Mateo. Hoy, napapitlag si Ainang.
Gulatin siya ni Gwen. Saan ka ba nagaling, bakit wala ka sa huling subject natin? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Ano kasi nakatulog ako? Isa naman, huwag mo itanong, halika na. Hinila na ni Alisa ang kaibigan palabas ng university. Dahil sundo si Gwen na una na itong umalis kay Alisa. Pagkaalis nito, ay saka palang pumara ng taxi si Alisa. Kapapasok pa lang niya ng bahay na magring ang cellphone niya at unknown ang nakalagay. Hello, where the hell are you? Nagulat si IN. Makilala niya ang boses sa kabilang linya. Nakagat niya ang labi at pilit na pinipigilan ng kilig na nararamdaman. Bakit na mismo ako, boss? Pasensya ka na hindi na ako nakapagpaalam na sa bahay na ako. Sabihin mo sa akin kung nasan ang bahay mo. Mahinahong sabi ni Mateo sa dalaga. Bakit pupuntahan mo ako? Dapat bang maligo na ako? Para pagdating mo nakaready na ako. Hindi na napigilan ni Ay ang kilig niya ngang maisip na pupuntahan siya ng lalaki. Just tell me kung saan ang bahay mo, pupuntahan kita. Agad na napatalon sa sofa si Alisa ngang marinig ang sinabi ng lalaki. Kaagad niyang binigay ang address. Nyari to para mapuntahan siya nito. Pagdating ni Marcos sa bahay na sinasabi ni Alisa ay kaagad siyang kumatok na kaagad namang pinagbuksan ni Alisa. Yurehire. Nakangiting ani ni Alisa sa binata. Pasok ka. Kaagad na pumasok si Mateo at inilibot ang tingin sa loob ng bahay. Hindi ito masyadong malaki. Pero kumpleto ito sa kagamitan. Ikaw lang mag-isa rito. Kaya free kang pumunta rito pag wala kang klase. Nakangiting ani ni Alisa. Silly. Nakangiting sabi ni Mateo. You want juice, coffee, or me? Mas lalong napangiti si Mateo sa sinabi ng dalaga sa kanya. You want to play with me? Hindi ako naglalaro, kung yan ang inaakala mo, diretsong sabi ni Alisa. Really sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Inis na tinignan ni Ay ang binata. Sa tingin mo ba ibibigay ko sa'yo ang virginity ko? Kung gusto ko lang makipaglaro, swerte mo naman yata. Kung ganon, mahal kita, yan ang totoo, prangkang sabi ni Alisa sa binata. Hindi makapaniwalang nakatingin si Mateo sa dalaga. Are you out of your mind, laddie? Matanda na ako. Kumpara naisip mo ba yun? Hindi mo ba naiisip kung anong sasabihin ang iba sa'yo pag nalaman nilang totoo So what kung ikaw ang TY at gusto ko bakit sila bang magpapakain sa atin? Kung magpapakasal tayo, lumabas na ang totoong ugali ni Alisa. Bata ka pa nga. Dahil hindi mo pa alam na tigilan sa pagsasalita si Mateo and Kelly hansya ni Alisa at diretso siya nitong tinignan. I'm not a baby, Mateo, at patutunayan ko yan sa'yo. Kaagad na pinagdaop ni Alisa ang labi niya at ng binata hindi niya alam. Pero naadik na rin siya sa tamis ng labi nito. Imbis na tugunan ng halik niya, ay pinabayaan lang siya. Ni Mateo nang kusang bumitaw ay kaagad na lumiya o si Alisa sa binata. I'm sorry. Namumula sa hiya si Ay nang hindi man lang tugunin ni Marcos ang halik niya. You're still young, Avi, at marami ka pang mararating sa buhay. Huwag mong pairalin ang palaging childish mo. I'm your prof, at ayokong ako ang maging dahilan kung bakit masira ang kinabukasan mo. Pangangaral ni Mateo kay Alisa. I need to go. Mia, pupuntahan pa ako. Hindi na hinintay pa ni Mateo na sumagot si Alisa. Lumabas na siya sa bahay at napasandal sa gilid ng pinto si Marcos habang pinakakalma ang sarili niya. Muntik na niyang hindi makontrol ang sarili dahil sa ginawa sa kanya ng dalaga. Gustong maiyak ni Alisa dahil sa napahiya siya. Hindi niya intensyon ang gawin yon. Gusto niya lang patunayan rito na hindi na siya bata, kaya niya yun ginawa, pero mukhang mas lalo niyang inilayo ang binata sa kanya dahil sa ginawa niya. Pinahid ni Alisa ang luha niya at bumalik sa kwarto niya. Matapos niyang maligo ay kaagad na siyang umalis sa mansyon ng mga Gonzales. Masayang sinalubong ni Luso si Alisa nang makapasok na ito sa loob. Anak, mabuti naman at napauwi ka, nakangiting sabi ng kanyang ina. Namiss ko na po kayo, ma'am. Si daddy po pala at si kuya. Umalis ang kuya mo, ang daddy mo naman ay nasa kwarto namin nagpapahinga. Halika, maupo ka. Nagwentuhan lang ang mag-ina hanggang sa bumaba na ang daddy niya. Mabuti naman at napadalaw ka, sweetheart. Opo, dad, Mia, ipapakiusap ho sana ako sa iyo nakayukong sabi ni Alisa. What happened? Mia, problema ba? Seryosong nakatingin ang kanyang ama sa kanya. Matapos makausap ang kanyang ama, ay kaagad na inasikaso nito ang kanyang pag-alis. Ano? Pero bakit? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Gwen sa kaibigan. Saka ko na lang sasabihin sa'yo, mag-ingat ka rito ha. Mamimiss kita ng husto. Niyakap ni Alisa ang kaibigan saka siya tuluyang umalis. Didiretso na sa airport ang sinasakyan ni Alisa. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang university, bago na pabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumipa doon. I'm so sorry kung naging childish ako. Mahal kita, Mateo. Unang kita ko palang sayo sa probinsya. Alam ko sa sarili kong gusto kita. At kung meron man akong gustong makasama sa buhay, ikaw yun. Sana ang sapat ng 3 taon, para mapatunayan ko sa yung hindi na ako, bata na totoong mahal kita.
Napapikit pa siya bago isinend ang message niya. Pinatay na niya ang kanyang cellphone dahil malapit na rin sila sa airport. Tanghali na nang matapos si Mateo sa kanyang meeting. Napatingin pa siya sa kanyang wristwatch kung anong oras na ba. Pagbalik sa kanyang opisina ay kinuha niya ang cellphone para sana tawagan si Gan. Pero pagbukas niya ito, ang isang mensaheng kumuha ng pansin niya. Damit, naimbalto ni Mateo ang cellphone niya. Pagkabasa niya sa text ni Alisa, mabilis niyang kinuha ang kot niya at umalis ng opisina. Sir, Maya meeting. Ay cancel mo lahat ng appointment ko ngayon, sabi ni Mateo habang hindi nililingon ang sekretarya niya. Pagdating niya sa university ay sinalubong kaagad siya ni Gan. Saan ka ba nanggaling at kanina pa akong naghihintay sa'yo? Alam mo ba maagang pumunta rito ang batang yon para sana kausapin ka, pero sabi ko wala ka rito. Hindi rin kita makontak, mahabang sabi ni Jan. Naihilamos na lang ni Mateo ang kamiya sa mukha niya. Hindi niya akalain na tototohanin ng dalaga ang sinabi niya. Sa unang araw ni Alisa sa ibang bansa ay nalulungkot siya lalo pat mag-isa lang siya roon. Pero sa tuwing may isip niyang binata, ay kusang lumalakas ang loob niya para labanan ang lungkot niya at ang tanging kambawi lang niya sa pangungulila ay ang picture ni Mateo na nasa cellphone niya. Samantalang sa Pilipinas, hindi mo na naisipang umuwi ng probinsya para kamustahin kami. Sino bang pinagkakaabalahan mo rito at kahit tawag hindi mo na nagawa? Mukhang nakalimutan mo na Mia magulang ka pang naghihintay sa'yo, mahabang litanya ni Rina sa anak niya. Ma'am, please marami ho akong trabaho rito, kaya hindi ko na naisali pa sa isipan kong pagtawag sa inyo. Marami kang trabaho o baka busi ka sa babaeng yon. Akala mo ba hindi ko alam na pinapahanap mong babaeng yon? Ito lang ang tatandaan mo, Marcos. Kahit kailan ay ayokong magkaroon ng manugang na katulad niya, at hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Mia ding sabi ni Rina sa anak niya. Ma'am, alam mong ayaw kong pinakikialaman ako pagdating sa personal na buhay ko. Totoong ina kita, pero wala kang karapatan para diktahan kung ano't sino ang gusto ko. Tumaas na rin ang boses ni Marcos sa kanyang ina. Tignan mo ngang naidudulos sa iyo ng babaeng yon. Nakakaya mo na akong pagtaasan ng boses dahil lang sa pagtatanggol mo sa kanya. Ni hindi mo na naisip na maaari akong masaktan dahil sa mga sinasabi mo. Umiiyak na ani ni Rina sa anak niya. Kaagad namang nakonsensya si Marcos sa pagtaas ni ng boses sa kanyang ina. Masyado siyang naapektuhan sa pag-alis ni Alisa, at ang malala pa, dahil walang makuhang information ang tauhan niya para alamin kung saang bansa ang dalaga. Una pa lang ay duda na siya sa dalaga sadyang malihim ito, dahil kahit kaibigan niya, ay hindi alam kung sino ba talaga siya. I'm sorry, ma'am. Okay pero mahal ko si Alisa at lahat ay gagawin ko maging akin lang siya. Kung hindi ninyo siya matatanggap bibili ako ng sarili kong bahay, para doon ko siya ititira. Walang salita na umalis si Marcos, habang si Rina ay hindi nakasagot sa sinabi ng anak niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Habang hinihintay ang pagbabalik ng mahal niya, ay ginugol ni Mateo ang sarili niya sa pag-aasikaso ng kumpanya. Namimiss na niya ng sobra-sobra ang dalaga. Minsan ay sinisisi niya ang sarili niya, kung hindi dahil sa sinabi niya, hindi siguro alis ang dalaga. Kuya, napatakbo si Aven na makita ang kuya niya sa kanilang living area. Nakangiting sinalubong ni Liam ang kapatid niya at niyakap ito. Namiss kita, kuya. Ako rin naman kaya nga ako pumunta rito para makita ka. Kamusta ka na rito? Okay lang naman ako. Kuya saka hindi mo ba kita nagagraduate na ako sa susunod na buwan? Pagyayabang niya sa kanyang kapatid. I'm so proud of you at nagawa mong pa rin ang pangarap mo. Salamat, kuya. Pasensya ka na rin at bihira lang akong makadalaw sa'yo. Alam mo namang ako ng pinapamahalaan dad sa kumpanya. Naintindihan naman kita, kuya kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako rito. Dumating na ang araw ng graduasyon ni Alisa. Masayang umakyat siya sa stage. Habang nakangiting nakatingin sa kanya ang magulang niya. Nandudun din ang mga ito para dumalo sa kanyang graduasyon. Congratulations, sweetheart, isa ka ng architect ngayon. Nakangiting puro ni Harry sa anak niya. Thank you, Dad. Binati rin si Ay ng kanyang ina at kuya. Simpleng celebration lang ang ginawa nila. Kumain lang sila sa labas pagkatapos ay umuwi na. Matapos ang graduasyon ni Ay sa ibang mana, ay sumama na siya sa kanyang magulang ang pauwi sa Pilipinas, dahil sarili naman niya ang atupagin niya. Inaantok na humarap na naman si Marco sa trabaho niya. Ilang araw na siyang walang tamang tulog dahil sa dami ng trabaho niya. Nagtimpla lang siya ng kape, para mawala ang antok niya nang Mia kumatok sa opisina niya. Hindi niya ito pinansin, nakayuko lang siyang nag-review sa mga kailangan niyang pirmahan na maramdaman ang tao
na nakatayo sa harap ng kanyang mesa nang mag-angat siya ng tingin, ay matamis ng ngiti kaagad na bumungad sa kanya. Napakurap si Mateo at ilang ulit niyang ipinikit ang mga mata, dahil baka namamalikmata lamang siya. Pero pag dumilat siya, ay ganun pa rin ang nakikita niya. Kahit ilang ulit ka pang pumikit, hindi mangyayaring mawawala ako sa harap mo, dahil totoong ako na. Nakangiting ani ni Alisa. Mabilis na napatayo si Marcos at inisang hakbang niya lang ang pagitan nila ng dalaga. Bumalik ka na. Niyakap ni Marcos ang dalaga ng mahigpit, ganun din si Ay sa binata. Sobrang nangungulila siya rito, kaya enmiya akap niya ito, ay masabi-sabi niyang kumpleto na siya uli. Napatunayan ko na bang hindi na ako, bata na totoong pagmamahal ko sa iyo. Nakangiting pinisil ni Marcos ang matangos na ilong ng dalaga. Hindi mo na kailangang patunayan, dahil una pa lang alam kong totoong pagmamahal mo. Ayoko lang na akong maging hadlang sa pangarap mo ngayong nandito ka na. Hindi na kita hahayaang malayo ka pa sa akin. Masuyong siniil ng halik ni Mateo ang dalaga, nakusa namang tinugon nito ang simpleng halik lang ay naging mapangahas. Naglandas ang kamia ni Marcos sa katawan ng dalaga, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Alisa. Mas lalong nanabik si Marcos sa dalaga na marinig ang mumunting halinghing nito. Kaya hindi na siya nakati, binuhat na niyang dalagat dinala sa kanyang kwarto sa loob ng kanyang opisina. Nakarating sila sa kwarto, na hindi pinuputol ang kanilang halikan, bumagsak ang dalawa sa malambot na kama, at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa ikalawang pagkakataon ay binigay ni Alisa sa lalaki ang kanyang katawan. Ang kaibahan lang ngayon ay hindi lasing ang lalaki. Hindi lang sila nakaisa, nakailang round pa sila bago bumagsak sa kama ang dalawa, at dahil sa pagod ay parehong nakatulog ang dalawa. Pagkagising ni Marcos ay tulog pa rin ang dalaga, at nakayakap pa ito sa kanya. Nakangiti niyang hinaplos ang pisi ng dalagat, inamoy ang buhok nito, pinatakan din niya ng pinong halikang noon ito, bago siya yumakap uli sa dalaga. Pagkagising ni Alisa ay mukha kaagad ni Marcos ang nabungaran niya. "Good evening," kaagad na sabi ng binata. "Gabi na pala, napasarap pala ang tulog ko. I want to talk to your parents, love." Nanlaki ang mga mata ni Alisa sa sinabi ni Mateo. Hindi sa gusto nitong makipagkita sa magulang niya, kung hindi ang itinawag sa kanya. "Bliyeway, ayaw mo bang makilala kong magulang mo?" Umiiling naman si Alisa. "Tatanggapin mo pa rin kaya ako, kapag nalaman mo kung sino ako sa tingin mo? Hihintayin kaya kita ng ilang taon, kung hindi pa kita gusto talaga? Gusto mo rin ako?" Hindi makapaniwalang sabi ni Alisa sa binata. "Yes, I love you kahit ano sino ka pa. Hindi magbabagong pagmamahal ko sa iyo." Napayakap na lang ang dalaga sa binata sa sobrang saya. Sa wakas, ay narinig na rin niya ang matagal na niyang inaasam-asam. Matapos mag-ayos ang sarili, ay dinala na rin ni Ay ang binata sa kanilang manson. "So this is your house," kaagad na sabi ni Marcos, and makapasok sila sa gate ng manson. "Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyong totoo." Tumango lang si Marte sa dalaga, at nang makababa, ay kaagad siyang hinila ni Alisa papasok sa mansyon. "Nandito ka na pala anak, so siya na bang sinasabi mo sa amin ang daddy mo?" Tumango si Alisa sa kanyang ina, at proud na ipinakilala si Marcos. "Siya po si Marcos, ma'am. Marcos Villaruiz," pakilala ni Alisa sa binata. Hindi naman alam ni Marcos kung anong sasabihin niya, sigurado siyang nakita na niya ang ginang pero hindi niya lang matandaan kung saan, o naghugis bilog ang bibig ni Lila. Habang miyangiti sa mga labi, "Agre evening po, ma'am, nice to see you po," magalang nasabi ni Mateo sa ginang. "Sweetheart, hindi mo naman sinabi na masyadong magalang onong nobyo mo," tukso ni Lila sa kanyang anak. Nakangiti namang nakatingin si Avi sa lalaki, matapos makaupo sa safay. Sabay na napatingin ang tatlo sa hagdan and makarinig ng yapak, pababa na unang nakababa si Liam, nakasunod naman si Harry sa anak niya. "What the hell?" Gulat na sabi ni Marcos sa isip niya na makilala kung sino ang lalaking papunta sa kinaroroonan nila. "So ikaw pa ang kinababaliwan ng anak ko, Emar Villaruiz." Napalunok sa sariling laway si Mateo nang magsalita ang Ginoo. Sino ba kasi ang hindi nakakakilala sa isang secret billionaire na pagdating sa negosyo, talagang nangunguna ito. "Good evening po, Sir ID Rinex, na kayo po pala ang ama ni Ay. No, I know kung bakit walang makuha ang impormasyon ang tauhan ko tungkol sa pagkatao ng anak mo, dahil hindi pala ito basta-basta lang." Ngumiti si Henny sa binata at tinapik ang balikat niya. "Anyway, this is Liam, siya ang panganay naming anak ni Lila. Don't try to hurt my sister's feelings, dahil sisiguraduhin ko sa iyong babasagin ko ang mukha mo kahit kasosyo ka pa ni daddy sa negosyo." Banta kaagad ni Liam kay Marcos. Tanggap kaagad si Marcos na magulang ni A at kapatid, dahil kilala na pala na ito ng ama niya. Miyatiwala naman si Harry sa anak niya, kaya hinayaan niya itong humanap ng lalaki
na gusto niya ang importante sa kanya, ay masayang anak sa pinili nitong buhay. Kuya, huwag mo naman siyang takutin oh. Pigil ka agad ni A sa kuya niya, alam niyang pinoprotektahan lamang siya nito, kaya siya nakikiusap dito. Alam din niyang hindi nagbibiro ang kuya niya, pagdating sa kanya sinisiguro ko lang na magiging ayos ka, ayokong nakikita kang umiiyak. At siyang dahilan na payakap si Alisa sa kuya niya at nagpasalamat dito, masayang nagkasama sa hapagkainan na magkakapamilya, and basagin ni Harry ang katahimikan nila. Hon, ang sweet ng anak natin sa nobyo niya, mahinang bulong ni Harry sa asawa niya. Mahina naman siyang siniko ni Lila. Nasa hapag tayo hon. Baka gusto mong tusukin ko ng tinidor ang mata mo Naring bulong ni Lila sa asawa na palunok sa sariling laway si Harry, habang nakatingin sa asawa niya. Kilala si Harry na malamig at pili lang ang tao, na kinakausap. Pero pagdating sa asawa niya ay tiklop siya rito. Pagkatapos nilang kumain, ay kinausap ni Marcos ang magulang ng dalaga. Hindi mapakali si Alisa habang nasa loob ng library ang magulang niya at ang nobyo. Pagkalabas si Marcos ay nagpaalam kaagad siya sa nobya. Don't worry, okay lang ako, maimportante lang akong asikasuhin. Kaagad na sabi niya na mahulaan ang iniisip ng dalaga. Okay, mag-iingat ka ha. Thank you and I love you. I love you too. Humalik muna si Marcos sa nobya bago ito umalis. Walang araw na hindi nakatatanggap ng bulaklak si Alisa mula kay Mateo, pero ni isang text at tawag ay wala itong natatanggap mula sa lalaki, nag-aalala na siya rito. At kahit tawagan niya ay hindi niya ito makontak, nakailang balik na rin siya sa kumpanya nito. Pero palaging wala down ang lalaki, hindi pa siya nakakahalata. Don't worry, wala siyang ideya kung nasan ka, at kung bakit hindi ka na nagpakita pa sa kanya, mahinahon na sabi ni Harry sa kausap niya. Hindi na matiis ni Mateo na hindi makita ang dalaga, pero hindi rin niya kayang suwayin si Harry. Pagdating sa takdang araw ay bumalik si Marcos, at hindi lang siya nag-iisa, kasama na niya ang kanyang gulang para sa kasal nilang dalawa. Siya ka ba? Alam mo bang pinag-alala mo ako ng husto? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Natawa naman si Mateo nang paghahampasin siya ng knob sa dibdib niya. So sorry kung nag-alala ka sa akin. Minamadali ko lang na pagkasunduan namin ng iyong ama, kuya. Ayokong malayo ka pa sa akin, kaya kahit nahirapan ako ay ginawa ko ang kondisyon nila, at dahil tapos ko na ay libre na akong pakasalan ka. Naiyak si Alisa sa sinabi ng binata sa kanya. Pinatakan ni Marcos ang halik ang mga mata ni Alisa para mawala ang mga luha niya, na nagsibagsakan na suot ang napakagandang gown, ay naglakad sa red carpet si Alisa kasama ang kanyang ama't ina, at kasabay ng paglakad niya ang unti-unting pagtugtog ng Dream About You, kung saan ay si ay mismo ang pumili. Ang ganda ng bride ko, di ba? Nagyayabang pa si Marty sa kapatid niya, na nasa tabi lang niya ang yabang, samantalang kanina. Para kang bulate, na hindi mapakali sa kakaisip na baka hindi kasi puti ng bride mo, dahil baka nagbago ng isip nito. Dahil gurang ka na, mahinang sabi ni Aaron na ikinatawa ni Mateo. Well, hindi na ngayon, nakangising sabi ni Mateo, dahil nasa tapat na niya ang bride niya, nagbigay galang naman siya sa magulang ng dalaga. Alagaan mo anak namin, iho, kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan, daanin niyo ito sa mahinang usapan, at huwag ninyong hahayaan na maabutan pa ito ng bukas. Tatandaan ko pong lahat ng sinasabi niyo, maamdad. Ibinigay na ni Harry ang kamiyan ng anak niya kay Mateo at umupo na sila. Mapayapang natapos ang kasal ng dalawa. Matapos ang reception, ay kaagad na umalis ang dalawa, dahil sa ibang bansa ang honeymoon nila. Pagbalik nyo kailangan miya apo na kaming nabuo Biro ni Harry sa dalawa na kaagad namang tinanguan ni Marco kay. Huwag po kayong mag-alala, gagawin po naming dalawang magiging apo nyo. Balik na biro sa binan bago sila tuluyang umalis. Hindi lubos maisip ni Rina na anak ng isang bilyonaryo si Alisa, dahil bukod sa magaling ito sa gawaing bahay, hindi rin ito nagyayabang kung anong meron siya. Nung una niyang nalaman na anak miya aman si Alisa, ay halos hindi niya kayang makapagsalita. Nahihiya siya sa ginawa at pinagsasabi niya rito, at nagawa pa siya nitong patain sa lahat ng masasamang. Maghihiwalay na kasi ang anak niya, at si Mike, dahil nakapagsalita ng hindi magandang salita sa kapwa mo, dahil baka sa huli, ay babalik sa iyo ang mga sinabi mo. Kaya pa ba ng tuhod mo? Baka hindi mo na kayang bigyan ng apo sila, daddy. Biro ni Alisa sa asawa niya. Pwede na nating subukan, natatawang sabi ni Marcos, bago dinaganan ang asawang panay ang asar sa kanya waka. TNNANET. Avery, Alisa, May, Mia, Kira, Carla, Alex, Andrew, Aaron, Aiden, Mitch, Mike, Maam, Rina, Madam Rita, Marcos, Matu, Lucas, Liam, Henry, Harry, Lucy, Lila, Tanya, Tina, Leon, Lorenzo.